Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Well, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta ba kayo sa mga oras na ito? Masyadong mainit ang kalibutan mga kaibigan. Mga katropa, mga karonda. Kung minsan kumulimlim at maalinsangan pa rin mga kaibigan. Sa lungsod ng Zamboanga, magandang hapon po sa inyong lahat. At Zamboanga, Sibugay Province, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Maayong hapon ka ninyong tanan mga kaigsunan dahil nga naalang hapon ta sa maayong pangisip, sa maayong panglawas, sa maayong panghuna-huna. Tanan ng maayo. Welcome sa atong programa kanang Radyo Mindanao. Ito po niyang lingkod si Abdel Disa. Samahan niyo kami hanggang alas 3 sa isa pang pagtangatanghal ng ating palatuntunan. Wala po ang ating angkoroman na si Alcinto. Siguro mamaya-maya ang konti ayan yan. Busy lang po mga kaibigan ninyong angkoroman. Ito po ang inyong kahalili, si Abdel. And once na po tayo mga kaibigan, ano po? Bukas ay maaring off the air tayo hanggang Sabado. Sa ating mga kababayang Kristiyano mga kaibigan, ay bukas hanggang Biyernes hanggang Sabado, Linggo ay malaking araw po yan para sa mga kababayan po nating mga Kristiyano. Ano po daw ang mensahe ng Semana Santa? Magmahalan. Magpapatawad. At magbago. And palagi po tayong magdasal. Ipagdasal natin ang ating mga kasalanan na nagawa natin. At huwag nang ulitin na muli. Baka naman magsisihan natin yung mga nagawa natin kamalian noon. Pagkatapos nitong Lenten season ay gagawa na naman tayo. Babalik naman tayo sa mga nakaugalay-ang nating bisyo. Hindi natatanggapin yan. Pag ikaw ay humingi po ng sorry, humingi ng kabatawaran, ay talagang magbago ka na. Huwag mo nang ulitin muli. Aking mga kaibigan, marami pong bahay, mga government buildings at iba pa na sinira ng lindol dyan sa Lanao Sur. Ay naku mga kaibigan.
Ayon sa ulat, umabot na sa mahigit 40 mga 40 mga bahay ang nasira matapos po tumama ang 6.0 magnitude na lindol sa Wao, Lanao del Sur. Kung mga kaibigan, ayon kay Wao Municipal Disaster Risk and Reduction Management Council, Head Francis Garcia, na sa initial daw ng assessment na sa 5 mga bahay, 1 paaralan, 2 moske at 1 pension house ang hindi na maaaring gamitin matapos mawasak ang mga pader. Nga naman mga kaibigan, ito talagang lindol, wala makapagsabi kung kailan siya darating. And kailangan siguro ay panahon na po, medyo bago-baguhin po natin ang ating mga pag-uugali. Baguhin po natin ang ating pananampalataya. Medyo ang pananampalataya natin sa Panginoon ay kalahati lang, ngayon ay full blast. Nagpapahiwatig lang yan mga kaibigan at talagang kailangan natin magbalik loob. At sa mga scientists naman ay natural lang yan ang paggalaw ng mundo. Lalo sa ngayon, mga kababayan, pinagpatuloy pa nila ang ginawang assessment. Lalo na ang timog kanluran ng Wao, Lanao del Sur, ang epicenter ng 6.0 magnitude na lindol na tumama kaninang madaling araw. Wala namang naiulat na tao na nasugatan o nasawi ng tumamang lindol. Sinabi rin ni PBOX Regional Director Marcial Labininay na nasa mahigit 30 na po aftershocks na naitadala ng ahensya sa lugar. Ay talagang mga kaibigan, malakas-lakas ng konti yan, di ba? 6.0 magnitude. Ay talagang yayanigin ang buong bayan. Kahit na ganung kalakas, ganung 6.0 magnitude ay malakas-lakas ng konti yan. Okay mga kaibigan, ilang stranded na mga OFW sa Jeddah. Isasama ko pauwi, sabi ng ating presidente. Ganda yan mga kaibigan, di ba? At least tuwang-tuwa naman ang ating mga OFW. Sasamantalahin daw umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kauna-unahang biyahe sa Middle East na makuha ang suporta ng mga Gulf States leaders sa peace process dyan sa Mindanao. And sinabi ni Duterte bago bumiyahe papuntang Riyadh, Saudi Arabia, asahan din nito ang pagkikipagtalagayan kaugnay sa regional security issues, pagsusulong ng intercultural dialogue, at pagsisikap ng Pilipinas tungo sa community building sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Sabi pa niya mga kaibigan, this will be my first meeting with the esteemed leaders of the state of the Gulf. I will seek their support for our efforts to bring just and lasting peace in Mindanao. I
I also look forward to exchanging views with them on regional security issues, promoting intercultural dialogue and the Philippines' efforts at community building in ASEAN, ani Pangulong Duterte. Kasabay po nito, kinumpirma po ni Pangulong Duterte na ilang Pinoy na nabigyan ng exit clearance o amnesty sa Jeddah ang kanyang isasama pag-uwi sa Pilipinas. Wow! Natutuwa po ang mga pamilya ng mga OFW na stranded po doon sa Saudi Arabia. Alam niyo mga kaibigan, nung matanong po si Consul General Eric Arribas hinggil sa pahayag ng Pangulo, sinabi nitong hindi pa niya alam kung ilang overseas Filipino worker pero ito naman daw ay posibleng mangyayari. Ganon. Nako. Sabi pa ni Pangulong Duterte, while in the Middle East, I will meet the Filipino communities. I am excited to see them and thankful them for their support for our efforts to bring reform and change in our country. Hala ay pagbalik ng ating presidente ay mayroon siyang mga madalang mga OFW. Para naman ay matutuwa po, magpasalamat yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Ilang beses na po na pinagsabihan yung mga kababayan po natin, kung domestic helper lang man ang yung pupuntahan dun sa Middle East, ay wag na. Lalong-lalo na po yung babae, may asawa, babaeng may asawa na iba na. Di sa pagdalagang mga kaigsunan, ang mga may asawa, si Mrs. ibilin taon niya ang iyang mister, ang iyang mga anak. Aron lang makakita og money, makakita og kwarta, magantos in town. Si Mister, si Mrs. ang kabugnaw sa kagabihunon. Saglit na lang ang kabugnaw sa kabihunon. Okay lang na, ayaw pag inanado. Ayaw pagsulting nanaday, ang kabugnaw sa gabi. Mutukargahin ng sakit sa ero, hala! Inamdam pa ko dito sa una, dito sa mga army sa una, itong parang martial law. Bisag na iba na namingong ganin na sila, hala tuwad! Salbahay ka, mga sundalo sa una ba, itong martial law. Namaw na mga kaigsunan, mutukargahin ng sakit sa ero, hala! Panay pilion. Ang lalaki po din sa Pilipinas o mutukar na galing sakit sa ero, mauna mga asawa na. Nakalimtan na si Mrs. in town dito sa Middle East nga katrabaho. Anya ang Mr. po dito sa Pilipinas, agugoy, babae dito, hantod nga mo buntes, nako. Di pagkaslan. Daghang panghitabuan ang mga kaigsunan, daghang panghitabo. Nga nag-abroad ang bahay, nabilin din lagi, pag-abot, wala, hiwalay. Hiwalay mga kaibigan, dahil alam nyo na, hindi na makatis. Mabuti bang mag-asawa na lang kayo sa yung magtiis ako nandun yung Mr. o yung Mrs. ko sa malayong lugar. Ayan. So, nangyari ang mga mister na nag-asawa in town. Di naman sugot ang bahay, di bulag. Ang magkalulo ay ang mga anakis. Ang dami natin nakikita, ang dami natin narinig sa mga ganyang bagay na naghiwalay. Anak ko, hindi na sila, mga lalaki naman, mahiya naman kayo. Babae pong maghanap buhay para sa inyo, huwag ganyan.
Medyo ng layo-layo ng Middle East o sambang lugar, nag-iisa siya doon, wala siyang kamag-anak. Tapos papuntahin mo lang doon para maghanap buhay, para tustusan yung mga pangangailangan mo. Mga lalaki maghanap buhay naman kayo. Marami po tayo na obserba ng mga ganyan mga kaibigan. Ang mga babae ang maghanap buhay para sa kanila. Lalong-lalo na po yung pupunta ng Middle East. Ang layo-layo po, no? Walang kamag-anak doon, ni kapatid, ano ba? Bayan mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 19 minutes maglagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating pananuntunan ang Radio Mindanao. Okay mga kaibigan, paparating na low pressure, lumaki. Ang tiyansang maging bagyo mga kaibigan. Ano ba ito? Lalo pang lumaki ang tiyansang maging bagong bagyo ng namataang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Sa pagtaya po ng pag-asa, papasok ang LPA sa teritoryo ng Pilipinas bukas at maaring maramdaman sa Biyernes o Sabado. Now, kung magpapatuloy sa kasalukuyang direksyon, maapektuhan po nito ang Mindanao at tatama rin sa lupa sa Eastern Visayas or Bicol region. Maging sa Metro Manila daw ay maaari ring umabot ang naturang sama ng panahon sa Lunes. Sa kabila nito mga kaibigan, malabo namang lumakas ng lubha ang weather disturbance formation. Sana ay malulusay po yan mga kaibigan at hindi magiging ganap na bagyo. Kaugnay naman mga kaibigan sa yung diyan sa Bohol, yung pag-atake po ng mga abusayap. Ang lakas naman ng loob nila mga kaibigan kahit doon sa Visayas ay pinuntahan nila. Sa kailan ng mga pamboats nila. At bakit hindi na intercept yan ng mga otoridad? Bakit hindi na-intercept ng ating mga Navy? Ahoy! Saan ba galing ang mga busayap na yan? Diba, galing yan dito sa Mindanao. At bakit napunta dyan sa Bohol? Tapos pamagitan ba ng kanilang mga bangka? Bakit hindi natin na-intercept yan? May butas na naman ang ating kasiguruduhan. At ang AFP inalampan na kung kabilang si Abu Rami sa ESD casualty sa Bohol. At sino itong si Abu Rami mga kaibigan?
Tinutukoy na sa ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung kabilang si ASG Sub-Leader Muammar Ascali alias Abu Rami sa mga casualties sa hanay ng bandidong Abu Sayyaf na nagtungo sa Inabanga, Bohol. Ayon po kay AFP Public Affairs Office or PAO, Chief Colonel Edgar Arevalo na ongoing pa sa ngayon ang pagtukoy sa mga pagkakakilanlan ng mga bandidong Abu Sayyaf na nasawi sa engkwentro. Ilan na po mga kaibigan ang casualties? Ilan na ang napatay sa labanan? Umakyat na daw sa 6 na bandido ang napatay sa labanan. Ito ay kasunod sa walang tigil clearing operations na isinagawa ng militar at pulisya sa lugar. Kabilang po si Philippine Army 2nd Lieutenant Estelito Saldoa sa 4 na government casualties sa labanan kahapon laban sa mga bandidong Abu Sayyaf. Itong si Lieutenant Saldoa ay miyembro po ng Philippine Military Academy Class of 2015. Bata pa po mga kaibigan na nag-assign sa 47 Infantry Battalion na nangunguna sa operasyon. Kahapon, dumating na rin sa Inagbanga, Bohol ang dagdag na puwersa ng mga sundalo mula sa Light Reaction Regiment Elements na isang composite team mula sa 83rd SAC at Naval Special Operations Group. Sa pamumuno ni Colonel Amparo, pumunta na yung mga swag. Yung SAC, yung Silip Amphibious Command. Yung mga swag, yung mga SOUG. Muna na silang baki, no? Muna silang baki mga kaigsunan. Salom na sila dito pagkahumam mo saka na mas taas, bit-bit ang ilang Armalite. Pinawi ng militar ang pangamba ng mga residente at mga turista sa Bohol na huwag matakot dahil kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon. Sa kabilang dako, pinaubaya na ng AFP sa mga area commanders ang pagtaas ng alerto sa kanilang mga areas of responsibilities. Hindi dapat ikabahan ng mga kaibigan. Wala naman sigurong hostage na kanilang na-hostage dyan. At mangilan-ngilan lang po yung mga Abu Sayyaf dyan pumunta dyan sa Bohol upang mangidnap. Di paransom na naman nila sa ating pamalan. Ay nago. Ang problema lang bakit nakapasok dyan, bakit nakalusot sa karagatan po natin mula dito sa Mindanao papunta dyan sa Bohol. Talagang may butas po ang ating karagatan ng seguridad ay susay. At anyway, nandyan na yan. Hindi na makalabas yan. Hindi na makatakas yan dahil nandirian po ang ating Armed Forces of the Philippines at mga pulis na habulin, tugisin, talian. Pag hindi matalian, lumaban, patayin. Wala daw dapat
nagsasabi ka-alarma sa presensya ng ASG sa Bohol. Okay mga kaibigan, magpagkilala muna tayo. Baka hindi nila alam kung saan sila nakikinig. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo kasamang Raymond. Ang oras po natin alas 2:30. Kayo pa rin nakikinig sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Ugaliin po natin magbasa ng regional newspaper, ang Mindanao Examiner. Ang mga balita buong Mindanao mga kaibigan, nandiriyan po yan sa Mindanao Examiner. Gusto nyo magpa-advertise, tingnan lang po ninyo yung diyan sa mga newspaper stand natin. Nandiyan yung mga kopya ng Mindanao Examiner. Ay, ang ating presidente pinatikim ng Arabic coffee. Ano kayang lasa nito? Arabic coffee ni King Salman bilang tradisyon ng royal family. Ano bang lasa ng Arabic coffee? Pinaabot naman ni Pangulong Rodrigo Duterte kay King Salman ang pasalamat sa pagtanggap ng mga Filipino workers sa Saudi Arabia. Ginawa ni Pangulong Duterte ang pasasalamat nang makaharap ang hari ng Saudi sa kanyang private residence. Kaugnay nito, labis naman daw ang pasasalamat ni King Salman sa pagpapadala ng mga professional and skilled workers para magtrabaho sa Saudi. Ayon sa hari, malaki ang contribution ng mga Pinoy sa kanilang pag-unlad. Samantala, bilang bahagi ng tradisyon, sinilbihan ng Arabic coffee ang delegasyon ng Pangulo bago sila inagay para ipagkilala sa royal family at mga cabinet officials o ministers ng Saudi. Ano kaya ang lasa ng kape ng mga Arabo? Hindi naman kaya siguro masangsang ang amoy, ang lasa. Baka naman siguro masarap, ano? Paano mga kaibigan, kayo pa rin ay
nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ang building dyan, yung municipal building sa saan ito? Sa Bukidnon. Medyo sinara dahil sa pinsala bungsod ng lindol. Palapit yung lindol, mga kaibigan. Ano po? Sa update po ng kanilang ulat, mga kaibigan, kinumpirma po ni Kalilangan Mayor Moraje Pesaro na mismo ang kanilang Sangguniang Bayan Building ay tuluyang nasira dahil sa 6.0 magnitude na lindol na tumama sa Bukidnon noong madaling araw, mga kaibigan. Oo nga naman, kinakita natin dito sa litrato, po. Talagang may crack. Ang kanilang Sangguniang Bayan Building. Pinasara daw muna ang nasabing gusali dahil sa nagkabitak-bitak ng mga salamin, bunsod ng epekto ng lindol. Hindi daw muna ito na pinapadaan ng mga mabibigat na mga sasakyan sa isang tulay dahil gumagalaw ang struktura. Malapit pala ito sa malapit sa tulay. Mayroong mga national highway din na nagdudugtong sa kanilang lugar patungo sa ibang bayan na nakaranas ng malaking pagkabidag. Imagine ay yung 6.0 magnitude. Medyo malakas-lakas yan Ang ginagawa pa nila sa ngayon ay yung assessment ukol sa nasabing pinsala. Bagamat wala namang naiulat na tao ng sugatan o nasawi nang tumama ang lindol kung saan umabot sa intensity 5 ang naramdaman sa bayan ng Kalilangan. Ikaw, mga kaibigan, panay at dami atang lindol sa taong ito dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Oras pa natin ay ganap ng 36 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ay naging balita sa diyan sa lungsod ng Zamboanga at sa Isabela City. Alam niyo po, mga kaibigan, itong kukulisap ay talagang ay kinakain po nila. Ubus po yung dinapuan po ng sakit ng ating mga niyog. Itong kukulisap problem po dito sa Zamboanga City at ang Isabela City ay naasan daw na palala ng palala dahil patuloy ang tag-init na ikang isang sitwasyon na medyo poor breeding. Ito yung paborito ng mga kukulisap na mangitlog ng mangitlog dahil sa tag-init at paborable po sa kanila sa mga kulisap na ito, sa mga pesta na ito, ayon sa isang officials ng agriculture. At nakaka-experience po tayo ng isang outbreak dahil sa kukulisap. Libo-libo pong mga
kahoy. Lalong-lalo na po yung mga coconut trees natin, mga kanyugan natin ang dinapuan nitong Coco Lisa. Ang Zamboanga City, mga kababayan, ay maabot po sa 129,894 mga kanyugan or coconut trees ang infested with Coco Lisa. Sa loob po ng 56 na mga barangay ay dumanas po ng infestation. A total of 29 barangays dyan naman sa Isabela City ay naapektuhan din ng Coco Lisa. With maabot po sa malapit sa 1 milyong mga kanyugan ang infected with this disease. Ay sabi na, hindi naman totally ma-eliminate yung Coco Lisa sa mga kanyugan natin diyan. Nandyan na yan. So ang dapat daw nating gawin ay i-contain natin yan. Patayin yung mga kukulisab na yan. Sabi po ng Philippine Coconut Authority Zamboanga Provincial Head na si Efren P. Carba, ang PCA Central Office ay naghanda po ng isang programa amounting to 106 million pesos upang solbahin itong Coco Lisa problem dito sa Zamboanga at Isabela City. Samantala, ang kanilang request ay hindi pa rumating mula sa Department of Budget and Management or DBM. Ito sana ang puno ay gagamitin sa mga mga paggamot. Pambili ng mga gamot dyan sa mga kanyugan natin na inatake po ng Coco Lisa. At sa isang livelihood activities para sa mga magsasaka. Yan ang sinasabi natin, magtanim tayo ng puno. Marami na tayong tinatanim na puno, ngunit ito naman si Coco Lisa. Pilyo to si Coco Lisa, ano? Taga saan ba ito? Taga saan si Coco Lisa? Kumbaga sa tao, Lisa. Hanggang sa magiging kuto. I don't know isa po yung insect ng mga kaibigan. At talagang ang pinupunteriya po nito yung mga kanyugan ng ating mga kababayan diyan. Milyon na marami pong mga kahoy natin, lalong-lalo na po itong niyog. Inatake po ng Coco Lisa. Ano mga kaibigan, ang oras po natin ay 19 na sandali na lamang po bago sapid ang 3:00 ng hapon. Department of Energy ay pinamadali po nila ang pagsasaayos ng mga planta na nasalanta ng lindol. At pinamadali po ng Department of Energy or DOA ang pagsasaayos sa mga pangunahing planta ng kuryente na nagtamo sa damyos dahil sa magkasunod-sunod na lindol doon sa Batangas. Now,
sinabi ni DOA Secretary Alfonso Cusi, mahigpit silang nagipag-ugnayan sa mga may-ari ng power plant at hiling na agarang pagpaayos ng kanilang mga planta sakaling may nakita silang damyos. Pero ayon po sa isang nakakita, no, may nakita silang usok. May nakita silang usok sa dagat noong lumindol. Ano kayang usok ito? Doon yan sa Batangas, mga kaibigan. At hiniling po ni Mabini Batangas Mayor Noel Luisito na maimbestigahan sana ng mga eksperto ang namataang nilang usok na lumabas sa karagatang sakop ng kanilang bayan makalipas po ang 6.0 magnitude na lindol. And what is that usok, mga kaibigan? Ayon kay Luisito, kay Luistro, doon lamang sila nakakita ng ganong usok na lumabas sa dagat kasabay ng tila hinalukay na ilalim naman ng tubig. Ay, nangyari po yan dito sa atin nung maglindol doon sa baitong lindol na mayroong pati tayo rito ay may butas yan sa ilalim ng dagat. Malapit yan sa Banalipa yata o sa Bandoyan. Doon naman sa kanila ay may usok na nakita silang usok na lumabas sa dagat kasabay ng tila hinalukay na ilalim naman ng tubig. Bagamat nagkahinga na raw sila ng maluwag dahil wala namang inasahang tsunami, isipin pa rin nila ang mga kakaibang nakita sa paligid dahil sa malakas na pagyanig. At siyempre, focus naman ng tulong ngayon ng local na pamahalaan ang mga residente ng 141 bahay na talagang totally damaged. At 100 ang partially damaged lang. Ay, mga drug addict, mga drug lords, mga puser, magpapatuloy kahit halawik ang gera laban sa inyo. Nako. Yan po, mga kaibigan, walang plano po ang pambansang pulisya o Philippine National Police na itigil o magpahinga sa gera kontra droga kahit Semana Santa. Ito ang binigyang diin ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa sa gitna ng pangamba na baka samantalahin ng mga drug lords ang pag-operate sa Holy Week dahil nakatutok ang kanilang hanay sa Oplan Sumbak o Summer Vacation. Gate po ni De La Rosa na tuloy-tuloy lang ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga at hindi nila ito ihinto kahit panahon ito ng pagnilay-nilay. Kaugnay nito, kanyang pinagmalaki na isang buwan makalipas nilang ilunsa ng Oplan Double Barrel Alpha Reloaded ay malaki ang binaba ng napatay ng kanilang hanay. Hindi na lumaban siguro. Hindi na lumaban. Kaya bumaba po ang napatay. Sa ayon ay nasa 107 pa lang ang napapatay ng mga pulis sa lehitimong police operations, at kung imumultiply ito sa double barrel alpha, 1,
na tumagal ng 8 buwan ay magiging katumbas lamang ito ng 749 na patay. Mas mababa umano ito ng malaking porsyento kumpara noong nakalipas nila na kumpanya kung saan nasa 2,602 na patay ang kanilang naitala sa loob ng 8 buwan. Mayroon na lang po tayong sabihin sandali mga lagpa sa bagong sa bidang alas 3 ng hapon mga kaibigan, mga kababayan. Nago mga kaibigan mayroong kahit na talagang ang war on drugs laban dito sa mga drug addict, mga drug lord. Kahit na puspusan po ang ating mga kapulisan dito sa war on drug ay patuloy pa rin itong mga patuloy pa rin itong mga masabi natin diyan. Patuloy pa rin gumagawa ng mga shabu. Mga paggawa ng shabu, hindi pa yata ito na tiktikan ng mga pulis natin. Mayroong inihanda ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Caraga. Mga kasong isasampa laban sa mga limang individual na nahuli sa nasagawang raid sa drug den kahapon dyan sa Roa Extension, Little Tondo dyan sa Surigao City. ₱300,000 halaga ng pinagsuspetsahang shabu na kumpiska. Sa niraid na drug den dyan sa Surigao, mga bisinos, mga kababayan. Mga kaibigan, ano itong balita naman mula sa Jansan? Itong assistant sales managers na sa kumpanyang part owner ni Duterte huli sa Maybas sa Jansan. Walang kawala daw sa pulisya ang isang sales manager matapos mahuli sa Maybas operation sa Jansan. Suspect kumano ay nakunan ng isang sachet ng sabu na binigay ito sa isang undercover agent. Ay nako. Nasa selda na ang suspect habang inihanda ng pulisya ang kasong isasampa sa kanya. Kung maalala po natin mga kaibigan, idineklara kasi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na partly owner siya ng nasabing car company dyan sa Jansan. Nako, disgrasya ka. Diyan pa talaga sa car company ng ating Pangulong Rodrigo.
isang assistant sales manager. Nako, patay kang bata ka. Ay naku mga kaibigan, ugaliin po natin magbasa ng Mindanao Examiner and advertise with us. Kung magpa-advertise lang man kayo diyan sa local, mas mabuti pa diyan sa Mindanao Examiner dahil ikagang buong Mindanao, buong Pilipinas po yan ang sirkulasyon ng Mindanao, the Regional Mindanao Examiner. Daming bumibili po niyan mga kaibigan. Dito po yan sa Bisaya, sa Mindanao, Eastern Mindanao. Yan sa Visayas, sa Luzon. Ano lang po dito sa Metro Manila mga kaibigan. Ang dami po diyan sa Taguig. Ubus ka agad pag may dumating na the regional newspaper Mindanao Examiner. Ubus ka agad yan dahil marami tayong mga kababayan ng taga Mindanao gusto yatang bumili. Gustong malaman kung anong mga balita na nagaganap dito sa Mindanao at yan lang po daw mababasa nila sa regional newspaper ang Mindanao Examiner. Well, mga kaibigan, medyo kinakapos po tayo ng oras. Magpapasensya na lang po natin na hindi dumating ang ating anchorman si Alan Cinto. Busy po mga kaibigan. Sa kanyang gawain na hindi dapat ipagpabukas, kailangan matapos sa araw na ito. Kami po'y magpapaalam na and naway nabigyan namin kayo ng mga impormasyon. Mga chismes, mga kwento-kwento. And sa ngalan po ng ating anchorman si Alan Cinto. And of course, sa ngalan po ng ating station manager na si Pilipay. And syempre, ang ating technical director sa hapon ito si Raymond. At mga kaibigan po natin diyan sa Transmother side. This has been Sammy Oasis Abdul Disas, and thank you, and may God bless us all of us. We love you, bye-bye, and take care.